Hello, so ito yung reading natin for the sign of Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Take only what resonates. Pagpasensya mo na yung boses ko actually. Honestly, hindi okay yung boses ko ngayon. But anyway, take only what resonates. For those of you na gusto magpa-personal reading, Madam Pia yung Facebook page namin. And yeah, let's start your reading. What do we have here? For the sign of Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na lang sa ating channel. May mga times magla-live ako dito sa channel na to. So, hopefully ay mag-subscribe ka na. Okay, Madam P, yan yung Facebook page namin. Diyan ka pwede magpabook ng personal reading. Beware guys, maraming poser, they are trying to scam itong mga naka-follow sa akin. Malalaman mong poser yon kasi sila yung nag-a-add friend, nagme-message. Kasi hindi ko naman para gawin yun, di ba? Also may admins. Ayan, yung mga admin ko na nag-a-assist sa mga nagpapabook ng reading sa akin. Hindi kami para mag-message sa inyo. Kaya kapag may nag-message sa inyo, nagpapakilala lang ako. Hindi ako yon. Okay? So, yun yung mga gawain ng mga poser. Anyway, you do have here the Queen of Hearts. This is at the bottom of the deck. Jack of Diamonds, Two of Hearts, Ten of Diamonds, at saka King of Diamonds. I mean, gusto ko to. This is money. This is partnership. Yung partnership, hindi lang siya literal na partnership na love-related. It could be mga partner or katrabaho mo or business partnership, pwede nating i-consider yan. Basta yung nakakasalamuha mo sa usaping pera. And also, may nakikita rin tayong boss energy dito. So, yung iba sa inyo, partnership with the boss or teammates. Ayan. Ang maganda dito, yung partnership or yung tulungan na nangyayari sa inyo is nagiging dahilan para mas mag-grow kayo lahat. Pare-pareho. Yung pinaka money, ganun kasi yun 'di ba? Mas masarap kitain yung pera kung halimbawa, although of course kasama sa trabaho yung pressure, pagod, pero pag gusto mo yung kasama mo, yung nakakasalamuha mo, in a way nagiging masarap na rin yung trabaho mo. 'Di ba? Kung ito ay negosyo, nagiging masaya kumita ng pera or magnegosyo. Kung halimbawa nakaka-experience ng ups and down, of course kasama yan sa negosyo. Pero okay lang kasi healthy or masasaya yung kasama mo or katrabaho mo. So yun yung magandang factor nito. And with the Two of Hearts, there's also friendship or partnership na involved sa inyo ng mga taong ito, ka-teammate mo, katrabaho mo, boss mo, na nagiging dahilan para pare-parehong maging all happy. Okay? So, I can see money coming, paparating, and sa tulong mo, okay, sa tulong ng mga taong nasa paligid mo, sa tulong ninyong lahat, yung pagtutulungan ninyo, you will all make these things possible. Magiging posible siya. Okay, so person nakakonect mo, spirit guides, angel guys. Wow, Ace of Hearts is here. Six of Spade is here also. Seven of Spade, Nine of Clover, Seven of Hearts is also here. Three of Diamonds. Ito ang energy niya, no? I see a lot of love mula dito sa taong to. Pero tinatry niyang mag-move on. This could be a person in the past, tinatry niya mag-move on. Pero of course, kung makikita mo yung mga cards ninyo dito sa part niya or sa side niya is more on black cards. The only card here na red is the Ace of Hearts. So nakikita natin yung emotion sa'yo nitong taong to. Tinatry niya mag-move on ngayon. And with the Seven of Spade, it's not working. It's not helping. Lalo na yung mga taong nasa paligid niya ngayon na dapat makakatulong niya para mas makapag-move on siya sa'yo, hindi lalo nakakatulong. Hindi natin masabi kung sino itong mga taong to. It could be another relationship, another connection. Yung iba lumalabas na ganun, no? Pero, of course, if you're trying to move on tapos may kakonect kang iba,
'Di ba dapat mas madali mag-move on kasi may kakonek kang iba, pero hindi eh, hindi nakakatulong yung kakonek niya ngayon para makapag-move on siya ngayon, para makapag-move on siya sa'yo. The more na tinatry niya mag-move on, the more na mas kinakain siya ng feelings niya. Lalo siyang nasasaktan, lalo siyang nalulungkot, lalo siyang nakakaramdam ng pangungulila at sakit or lungkot dito sa connection or sa separation na nangyayari sa inyo. And yung iba sa inyo, pwedeng with the King of Diamonds, Ten of Diamonds, and the Jack of Diamonds. Wala ka pa kailam eh, more on money, ang mas nakukuha natin, you're connecting more on to, earth sign, di ba? You are an earth sign, stability yan eh, more on stability, you have this grounded energy, di ba? Mas nagiging realistic ka ngayon, kung yung mga importante ngayon is yung mga realidad, sabihin na natin ganun. Although you are a very spiritual person, ayan o, 6 of Diamonds, 7 of Diamonds, this is all about money. Money. So gusto natin to, this is what we want, and this is yung focus mo talaga eh. Positive mindset, napakaganda. You have this higher frequency na nararamdaman ko sa'yo ngayon. Nakakatulong din kasi sa'yo yung pakikinig mo sa mga maybe frequency music, happy music, or maybe singing lovely song, yung kung mahilig ka kumanta, yung mga masasayang kanta, and at the same time, yung nakakatulong din sa'yo yung pakikinig mo sa akin. Yung iba sa inyo nakikinig sa akin kahit hindi nakaka-relate. Kasi I don't know, it feels like may healing energy yung voice ko ba para sa inyo, na somehow parang spiritually nahi-heal ko kayo. Na yung iba ginagamit na akong pahinga, parang ginagawa na ako radyo. Ganun yung energy. Nakakatuwa po. Ang sarap sa feeling. Di ba ganun sa radyo, nung araw, nung hindi pa uso yung mga YouTube na yan, uso yung mga palabas sa radyo na wherein may mga caller, may mga tumatawag, nagkikwento ng mga story nila, love story nila, etc. So, parang sarap makinig ng gano'n, na kahit hindi mo istorya, pero nakaka-heal parang ang sarap, wala lang, parang nakakawala ng stress, gano'n. 'Di ba? And nawawala saglit yung mga isipin mo sa buhay whenever you're listening to me. So, yung iba, ganun yung energy, hindi nakaka-relate, pero continue on listening and listening and listening. Thank you very much sa inyo, guys. Ngayon, para doon sa iba, maybe I'm getting your energy, yung more on money, finances, career. Yung iba nga sa inyo, nasanay nga makinig sa akin kahit ang reading naman talaga na gusto nila is money. Kumbaga, hindi naman nagfo-focus nga sa love. Nasanay lang talaga makinig sa akin. Na which is, gano'n naman talaga din yung dinideliver kong message kung hindi naman talaga para sa love reading talaga. 'Di ba? Kahit, mostly talaga ng reading ko is love reading. Pero if I feel the energy that this is not love reading, of course, i-reading natin siyang hindi love reading. So, ngayon, ang focus mo talaga money, pera, finances, realidad. Ngayon, yung person na kakonect mo, tell me about this person. Emotions niya para sa'yo. Wala nga ako naramdaman na emotions mo towards this person eh. By the way, this is timeless ha. So, kahit matagal nang uploaded yung video, if you feel like ngayon ka nakaka-relate, ngayon mo napanood yung video kahit years ago na ito na naka-upload, okay lang yun. This could be the time na dapat mo pa lang itong mapanood. Kasi energy po kinukuha ko, no? You do have here the 4 of Spades, the 4 of Diamonds, Ace of Diamonds. Emotions ng person ito for you. Gusto niyang maging stable. Nandun yung kagustuhan. 4 of Spades, I don't feel any actions. Walang actions sa kanya. Nasabi ko nga, although emotionally mahal ka nitong person na to, tinatry niya mag-move on. Tapos kaya, might be, wala siyang action na may kinalaman sa'yo. Kasi nga, tinatry niya mag-move on eh, di ba? And the Ace of Diamonds, nagpo-focus siya sa mga new beginning sa buhay niya ngayon. Okay? So,
Emotionally, nakuha na natin, mahal ka niya, pero may mga iba siyang pinagkakaabalahan para mawala yung attention or yung focus niya sa emotion niya para sa'yo. So, future, energy of future, spirit guides, angel guides, please tell me. Nine of Hearts, Queen of Spade, Five of Hearts. Okay, ay, sorry, this is not your energy. Hindi mo yun energy. I will put this here and kukuha pa tayo ng isa. Oh, 'di ba? Queen of Diamonds. In the future, Nine of Hearts. This is you daydreaming. Okay, this is you daydreaming. Medyo foggy or magulo yung utak mo around this time. So, Queen of Spade, I highly suggest na gamitin mo muna kung ano yung mga bagay na meron ka ngayon. And don't overthink. Kasi may tendency for you na mag-overthink ka sa mga bagay na wala. For example, may mga gusto kang gawin, simulan, etc. Tapos wala pa yung mga materials or yung mga kailangan mo regarding dito sa sisimulan mo na ito. Mai-stress ka sa wala pa naman dapat ika-stress. So ano yung mga bagay na meron ka? Yung iba, for example, regarding business or career. Example lang to ha, pwede ka hindi makarelate dito. Example, gusto mo magnegosyo. Ano yung mga bagay na meron ka na para na makakatulong para doon sa negosyo na yon? Number one, yung iba sa inyo, pwedeng makatulong sa'yo. Pwedeng makatulong sa'yo yung internet, wifi, okay? Yun ang meron ka. And then, for example, gusto mong magbenta ng damit, which is, yung iba sa inyo pwedeng meron kang mga photos or what na pwede mo i-post online na alam mo kung nasan yung supplier nun, and you can use that photos para maibenta yung damit na kukunin mo na siya sa supplier once na may orders. 'Di ba? You know what I mean? Kumbaga, hindi mo siya kailangan i-restock because ang mangyayari, mag-i-stock lang talaga siya sa'yo. Okay? So that is just an example. Okay? Example lang yon. Gamitin mo yung kung ano yung meron ka na, yun yung palaguin mo. Don't overstress yourself dun sa wala. I will give you an example. Kasi itong example na to, isi-share ko because this is part of the advice na pwede mong gamitin. For example, ako po, I'm a businesswoman, no? Ever since bata pa lang ako, talagang ang utak ko negosyante na. Hindi ko nga alam ba't ako napunta dito sa tarot reading. This is like my path na and purpose na kasi in-embrace ko lang. Wala talaga ako dito. Negosyante po talaga dapat ako. Ayan, honestly yan. Si Lord lang talaga nagbigay sa akin na hindi dito, gawin mo tong purpose mo. Sige, gawin natin. Gawin natin. Sige, go. Okay? Mind you, wala sa pamilya namin yung ganito. Walang tarot readers or what. Hindi kami mga spiritual na tao. Or my family is a family of professional. Kaya nagtataka kung bakit sa akin. Ang dami namang mga spiritual na tao doon, ba't hindi sa kanila? Well, anyway, this is my path, this is my purpose. Gawin natin yan. Igilid natin or isama natin dito sa aking, kumbaga sa negosyo. Pero in-embrace ko pa rin, of course, yung love ko talaga, which is business. So, isi-share ko ito. Ako po, nagsimula ako sa walang-wala bago ako magnegosyo. From zero, although galing ako sa may kayang pamilya talaga, no, I can say na talagang meron kaming masasabi. As much as possible, ayoko nang
gagamitin yung opportunity na yon. Ayoko ng ganon. Medyo mataas ang ego ko, honestly. So, hindi ako ganon. Hindi ako para sabihin na mangutang or manghiram doon sa aking pamilya because etc. Di ba? Hindi ganon. What I did is that at that time meron akong money na actually hindi ako yung aking husband. I asked for 500 pesos dun sa aking husband. Sabi ko, pahiram ako ng 500 pesos. Gagamitin ko lang, gusto kong magnegosyo. And then, to cut the story short, from 500 pesos, tapos yung mga gamit ko or particularly mga pre-loved ko na clothes, binenta ko siya. And then, from yung 500 pesos saan ko siya pinaikot. Total nasa linya ako ng pre-loved. So, kumuha ko ng naglalakad ako ng malayo, no. Iniikot-ikot ko yung mga ukayan na malapit dito sa amin. Actually, medyo malayo talaga. Syempre, maya't maya may mga ukayan na tindahan, no. So, ginagawa ko, hindi naman ako pwede sakay baba. So, talaga lalakarin ko yun. Then, maya naman, konting lakad lang, meron na naman. So, ayun yung ginagawa ko. And then, binibenta ko siya sa online kasama yung aking pre-love. Of course, binibenta ko siya as okay or pre-love. And then, from that, nakaipon na ako, nag-RTW ako or yung mga brand new na damit. And then, hanggang sa natutunan ako manahe, etc. Nagkaroon na kami ng sarili naming tahian, etc. Okay? So, yun yung story. Naisipan ko yun kasi tinignan ko or inisip ko kung ano yung mga bagay na meron ako. At of course, number 1 na meron ako, Wi-Fi. Number 2 na meron ako, damit na hindi ko naman masyadong ginagamit. Hindi naman ako lagi umaalis sa bahay, etc. And, yun, laptop. That time, I do have a laptop. Okay? So, yun yung ibig ko sabihin. Do not pressure yourself dun sa wala ka. Huwag ka mainggit dun sa iba sa kung ano yung meron sila. Huwag mo sabihin na, hindi kasi meron siya, mayaman siya, kaya kaya niya magnegosyo ng ganito, ganyan. Hindi, kaya mo rin yun. Katulad nga nung sa experience ko, I do have this family of sabihin na nating may kaya, may pera. Okay? Pero hindi ako sa kanila, hindi yun ang tinignan ko. Ang tinignan ko kung ano lang yung meron ako. 'Di ba? And pwede mo yung gamitin, yung advice ko or yung karanasan ko, like kung paano mo siya i-apply sa buhay mo, lalo na yung iba sa inyo na gusto magnegosyo or mag-start ng career. More on career ang nakikita natin dito. Use your mind. Gamitin mo utak mo. Gamitin mo diskarte mo. Meron ka niyan. Okay? Gamitin mo lahat ng meron ka. Talento mo. Now is the time. No? Ito yung sign na now is the time. Gamitin mo yung mga meron kay mga experiences mo sa buhay. Gamitin mo yan para mas mag-succeed ka sa buhay mo. The Queen of Spades is here. Hindi ito yung time na gagamitin mo yung puso mo. Anong ibig sabihin nun? Tanggalin mo yung hiya, tanggalin mo yung mga kung ano sasabihin ng ibang tao, tanggalin mo kung etc. 'Di ba kung ano yung mga the Queen of Spades is someone na walang pakialam. The Queen of Spades is, kung manonotice mo, ito lang yung black dito sa side mo Professional to mag-isip si Queen of Spades. This is someone na walang pakialam sa kung ano mararamdaman ng ibang tao at kung anong iisipin nila. Basta gagawin ko yung makakapagpabigay sa akin ng success or magandang future sa buhay ko. And that's what you need to do here. And don't keep on daydreaming. The 9 of Hearts is here.
This is a daydreamer energy. Isip ng isip, dreams ng dreams. Dreams will always be dreams kung hindi mo yan lalagyan ng action. So, sa part ng person mo, well, the Queen of Diamonds is here. I feel like, sabi ko nga, di ba, parang sa'yo, okay na ito, financially, medyo mas nagiging okay para sa'yo. Sa person mo, meron naman siya kaya lang with the 5 of Hearts, I feel like, medyo mas nangingibabaw yung kalungkutan sa kanya dito. And it is because, the Ace of Spades, this person still thinking about you. More on pag-iisip ito sa kanya to, sa iyo to Tapos, hindi siya okay sa sitwasyon niya ngayon. The King of Hearts and the 9 of Spades, nakikitaan natin itong person na to na para siyang alam mo yung parang tipong ginawa niya naman lahat, binibigay naman niya lahat, pero parang kulang pa rin. That's the energy. And maybe may kinalaman nyo sa family, home, the 4 of Clover. Na pwedeng sa'yo, nung meron pa kayong connection, it could be, wala siyang masyadong binibigay sa'yo, wala siyang masyadong effort na binibigay, or whatever, pero hindi mo siya nagawang paghanapan. So, ngayon, I feel like ngayon, napipressure siya sa mga bagay na hinahanap sa kanya, na ibinigay niya na ngayon lahat, kulang pa din. Okay? So, anyway, that's it for now. Thank you for watching. I love you all. Please do like and subscribe. Sana nagustuhan mo yung reading ko. Medyo nahirapan ako mag-reading kasi honestly, hindi okay yung boses ko. Ewan ko, kanina okay ako Bigla ako naging hindi okay. Parang, maybe because of the weather. Yun. So, I love you all. Thank you for watching and maraming salamat po. Ingat kayo palagi and bye-bye.